Ay. Maraming pagsubok mga kaparmers. Lamat ng pangil. Ayan o. Mga kaparmers, merong masamang nangyari sa ating mga alaga. Palaisipan pa kung ano yung sumalakay sa atin. Kagabi lang nangyari. Hindi naman aso dahil hindi makakapasok dito yung aso, hindi kakasya. Yan pa yung ating nasa under investigation. Yun pa yung aking aalamin kung ano talaga yung pumatay sa ating mga alaga. Kita nyo, mayroon na mga nabawas. Dito sa loob, walang namatay. Itong dalawa, ayaw na kumain. Grabe. Kapakita ko sa inyo. Yung leg, mayroong mga kagat. Hindi naman siguro aswang. Kasi sa buong buhay ko hindi pa ako nakakita ng aswang. Ayaw na kumain yung iba. Hinang-hina. Nandito merong namatay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yung namatay. At saka ito pa yung palaisipan. Mayroon akong papakita sa inyo. Hindi rin sawa. Alam niyo kung bakit? Nandun sa taas, sa ibabaw ng yero. Bakit napunta doon yung iba nating mga alaga? Hindi lang pala ito kahapon o kagabi nangyari. Nung una pang gabi. Pag gabi sumasalakay. Grabe sayang mga farmers. 6 lalaki pa naman. Maraming pagsubok mga farmers. Mayroong mga kagat. Mayroong lamat ng pangil. Ayan lahat may kinagatan. Sa liig. Ito yung nabuhay. Merong sugat. Ito yung may sugat. Dito yung kagat. Malaki yung bibig. Kasi kabila ayan. Ayan yung sugat. Tsaka ito. Kinagat. Malaki yung pangil niya. Yung aso ko hindi makakapasok dito. Kahit ibang aso hindi makakapasok. Parang yung wild na pusa. Yung itim. Pero pala isipan pa mga kaparmers dahil sa taas nga mayroong dinala doon. Doon na kinakain. Ayaw kumain. Dito rin may sugat sa leg. Dito pa may sugat. Ito pa yung isa yan may lamat ng dugo. Ayan ang tagos dito. May lamat ng pangil.
Talagang dumugo ng dumugo. Ang dami niyang pinatay. Parang pinaglaruan muna bago kumain. Sayang, kaparmars. Nasa taas. Ito yung palaisipan. Kasi pag aso, hindi dadalhin sa bubong yung Peking duck. Ayan o. Ayan. Doon siya kinain. Hindi ko pa tinitingnan kasi mataas. Kukuha pa ako ng matutungtungan. Yan mga kaparmars, kita nyo? Sa mga nakakaalam kung anong animal ang pumasok dito, ay comment naman. Ang aking kung papasok man mga kaparmers, dito lang. Pero ang liit ng butas na ito, siguro yung wild na pusa, garong kung tawagin dito sa amin. Ganyan lang yung diferensya nito. Dito lang yung may lamat na dumaan. Ganyan lang. Hindi rin sawa mga kaparmers, kasi kung sawa hindi dadalhin sa bubungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito pa yung mga sugatan, no? Sa leeg, sa puwet. Yan, dito sa may puwet, dito rin sa may malapit sa leeg. Ito yung iba. Sa may leeg din ang kama nito. Namu yung dugo. Dito sa loob, wala naman, hindi naman pinasok. Ang nakakapagtaka mga kaparmers, kung aso, hindi dadalhin dito sa taas para dito kainin. Napakagaling din ng sistema para hindi siya maabutan dito sa baba. Ayan o, yung natitira na lang yung paa, ulo at saka yung mga pakpak at saka balahibo. Hindi ko alam, tatlo na pala yung kanyang dinala dito sa taas para kainin. Ito ay nakaraan araw pa. Halata sa kanyang itsura. Ulo, paa, yung mga laman loob at saka yung katawan, kinain. Pareho lahat mga kaparmers. Kasi kung aso, nagutom na gutom, hindi naaakyat sa taas para kainin yung Peking duck. Wala isipan ito mga kaparmers kung ano yung pumapasok. Dahil kung mapapansin natin dito, yung butas, pinakita ko naman, maliit. Wala naman nasira na net. Yung net ayos naman. Doon sa heritage chicken, wala naman problema. Kung ito para sa aso, hindi din kakasya ang aso. Dahil kita nyo, ganyan yung diferensya, ganyan lang. Sa taas, ganyan din. Dito lang pwedeng pumasok. Ayan. Dito at saka dito rin. Ganun siya kaliit. Ayan o. Dito rin, ganyan din. Ito lang yung may mga malaking butas. Ganyan lang yung butas niyan. Ito yung pinakamalaking butas dito. Wala akong net na nakita na sira. Ayan, ganyan lang. Dito banda may net to. Hanggang baba. Wala akong net na nakita na nasira. Maayos yung net. Dalawa lang ang pwedeng daanan. Dyan at saka doon. Maliit. Ang duda ko dito yung garong kung tawagin dito sa amin. Ano ba ang tawag sa inyo? Yung nasa gubat na mataas ang buntot. Para siyang pusa ang itsura, itim na itim. Ayan, matindi yun na pumatay ng mga alaga. Yan lang yung aking duda. At lalo na dinala doon sa bubungan. Napakailap yan. Yun yung ating pag-iisipan.
paano natin makikita, paano natin mahuhuli. Ayan o, yung malaki. Merong mga sugat sa leeg. Ito talaga yung malaki. Ito malaki ang sugat. Dumudugo pa. Ayan yung kanyang ngipin, yung pinakapangil. Yan yung sugat. Medyo malaki. Bumaon. Pinanatan dito sa may leeg. Dito po ito lalagay. Lahat ng may sugat. Dito po lalagay. Ito namuha ang dugo. Isipan mga kaparmers, hindi po ako naniniwala sa yung aswang kasi sa buong buhay ko hindi pa naman ako nakakita. Maraming kwento-kwentuhan na mayroong mga aswang, pero hindi naman siguro yung aswang kakain ng titinda. Iwan ko lang, yung pinaka number 1 ko talaga na pinagdududahan, yung wild na pusa, yung garong kung tawagin dito sa amin. Garong, kamarin, yun eh. Yun yung mga tawag dito sa amin, iba-ibang term. Masyadong mailap yun. Kakapanghina pero hindi tayo pwedeng manghina mga kaparmas. Dahil ang mga ganito mga pangyayari, ito yung mas lalong nagpapalakas ng loob sa akin. Paano natin malalampasan yung pagsubok. Palagi tayo nagkakaproblema dito sa Peking duck. Sa ibang alaga naman, wala nang problema. Ito, lalaki na. Buti yung mga malalaki, yun hindi namatay. Walang sugat. Ito isa, may sugat. Kadalasan sa liig ang banat, mautak. Pero siguro nakatakbo ka agad to. Kasi mayroong dugo. Ganyan talaga ang buhay sa farm. Napakaraming pagsubok. Para sa akin ano lang yan, maliit na pagsubok lang to. Pero kailangan itong solusyonan. Mamayang gabi, babantayan ko kung ano yung pumapasok, umaatake sa ating alaga. Dito naman sa ibang alaga, wala naman nangyayari. Wag naman sana. Yung mga itlog, wala naman, walang bawas. Kasi hindi ako nag-harvest kagahapon. Ito mga kaparmos, sobrang laki nito. Walang kontrol sa pagkain din, tingnan mo yung bango-bangonan. Maingay. Sobrang laki. Nasa 4 months pa lang to. Pero grabe yung kanyang laki. So paano mga kaparmos? Tatakpan ko muna yung mga butas na yan. Baka yun yung solusyon. At mamayang gabi maghahunting tayo. Meron tayong paghunting. Meron din tayong iskopita. Meron iba pa. Ano kaya yung pwedeng gamitin? Pwede tayong gumawa ng bitik. Yung parang tali na pagpasok dyan, matatalian. Pero pag aswang yan, takbo. Hindi ba mga kaparmas? Pag aswang siguro. Paano na kaya na? Wala, palabo sa aswang. Yung mga wild na animals yun. Yung mga predators kung tawagin sa ating mga alaga. Yan yung kailangan natin na solusyonan ngayon. So ayun muna mga kaparmers, hindi ako nagpag-video, hindi ako halos makagawa ng ibang gawain dahil pinag-iisipan ko paano ba nangyari. Paano ba nakalusot na maliit naman yung butas sa net, wala namang nasira.
maayos naman paikot yung net. Hindi ganun kalaki yung pumasok dito. Sa sawa naman mga ka-farmers, hindi rin sawa. Dahil mayroong pangil. Malaki yung pangil, kinakagat. Pag aso naman, meron ditong asong wild. Yung aso na hindi na pinapakain, dyan sa malapit na bahay na yan na wala na nakatira, meron silang alagang aso. Sa tagal ng panahon, sa kagubatan na lang nakatira. Yung katabi natin, yung kanilang mga sisiyo, minsan kinakain. Pero malaking aso yan mga ka-farmers. Sa ganyang kalaki, hindi yan makakapasok. Sinubukan ko mga ka-farmers, hindi naman lumuluwag pag lakasan mo sa paglusot. Yan yung aking pinag-iisipan, paano siya nakapasok dito. Pag aswang mga ka-farmers, pag may pakpak, ay wala akong problema dahil wala itong net sa taas. At saka pag aswang ang tumira, kahit may net pa yan, wala naman. Pero malabo sa aswang mga ka-farmers. Hindi naman tayo naniniwala, pero yung ating balahibo ay tumitindig. Pagkatapos patayin, idadala dito sa bubong. Parang aswang kung umatake. Matindi mga ka-farmers. Dexter, kayong dalawa ha, nalusutan na naman tayo. 6 yung ating nalagas. Pag may mangyari pa, wala na kayong kakainin. Dexter! Si Digger tumatago pa ha. Dexter! Ikaw ha, ikaw ang malaki ha. Yung ating okra, napakarami ng bunga. Kailangan tayo mag-harvest. Parang tao din yung aso mga ka-farmers. Pinapagalitan ko, tumago, tinago yung kanyang ulo. Ha? Ikaw ha? Hindi mo binabantayan ng maayos ha? Ha? Dexter! Tingnan nyo. Yung kanyang tinga ay tinatakpan. Ba't mo tinatakpan ang tinga? Ha? Ba't mo tinatago ulo mo? Ha? Ba't mo tinatago ulo? Dito. Ikaw ha? Palagi kayo may pasalubong sa akin tapos hindi kayo nagbabantay na maayos. Saan na si Dexter? Ikaw Jigger ha? Ito ang malaki. Lakas mong kumain tapos hindi ka nagbabantay na maayos. Ikaw? Ha? Lugod ha? Hop! Meron siyang isip mga ka-farmers, ng ating mga aso. Mga ka-farmers, pumunta tayo dito sa gabi. Hinahunting natin yung pumatay sa ating mga alaga. Yan yung ating sinusubaybayan. Yan yung ating mga heritage chicken. Dito yung mga Peking duck. Yan. Hindi natin alam kung ano yung pumatay sa ating mga alaga mga farmers. Mayroong kuro-kuro na baka daw aswang. Yan yung ating mga heritage chicken mga farmers. Merong isa natutulog sa pugad. Yung isa na yan, naglilimlim kasi yan. Lagi ko yung tinatanggal sa pugad. Pero kung hindi yan naglilimlim, hindi yan pupunta sa pugad. Lahat ng ating heritage chicken andyan sa taas, wala sa pugad, hindi natutulog sa pugad. Merong itlog dun nasa baba. Bukas na ng umaga yan. Doon muna tayo sa triangle house. Ihintayan natin mga ilang oras kung ano ba ang pumatay sa ating mga alaga. Pag mag-ingay yung ating mga alaga, ibig sabihin yan may pumasok. Kasi pala isa pa yung mga farmers, hindi naman na aso. Ang ating mga native na manok nandun sa taas lahat.
Oh, nandun sa taas. Grabe yung ating ilaw mga kapagos. Tumatagos. Oh. Lakas niyan. Dito tayo magpapalipas ng gabi. Aantayin natin na mag-ingay yung ating mga alaga. Naano ho ako na namatayan ako ng 6 mga kaparmers. Ang daming humuhon dito. Mayroong mga kikik. Humuni lang kayo. Wala akong problema. Dito lang tayo magpapalipas ng kape. Maya't maya papasok ako dun sa Triangle House. Doon ko papakinggan yung ating mga alaga kung sakaling mag-ingay. Si Mrs. sabi niya, huwag kang pupunta rin mag-isa, baka aswang yan. Sabi ko, huwag ka maalala, sanay tayo dyan. Kasi nakakapagtaka, hindi naman makakalusot dyan sa mga butas yung kamarin o wild na pusa. Walang pwedeng lusutan. Yung Peking duck din nila sa bubong, doon nilapa, doon kinain. Yung iba pinatay. Update na lang tayo kung anong meron. So good night sa inyong lahat. God bless po sa ating mga kaparmers dyan. Mabuhay po kayo. Ako muna ay magpapahinga dito sa ating loob ng Triangle House habang pinakikinggan yung ating alaga. Iwan ko kung ano yung lulusob. Malalaman natin yan kung ano ang lulusob pagka nag-ingay ang mga alaga natin. So siya, papay muna kasi hindi ko kailangan mag-ingay. Kasi hindi lalapit yan pag palagi ako nagsasalita or makikita nila yung light ng ating cellphone o yung ating camera. Papatayin ko muna lahat.